Hindi ko masabi kasi babantayan eh. Di ba? Pero ganito ang nakikita ko. Alam natin na palapit sa ganon. Kasi umaandar ang gobyerno, piniprevent nila itong mga ginagawa natin. Maisog, halimbawa. Ganito babalikan ko yung sinabi ko earlier sa live natin. The reason nagre-react ang gobyerno is because we are succeeding. Nag-work yung ganitong paglalabas ng impormasyon. Kaya bumabagsak yung ratings niya. Pag bumabagsak yun, napapraning sila. So ano yung mga ginagawa nila? Mga hindi naiisip na ano ba yun, na solusyon. Halimbawa, pa-interview. Palpak naman ang interview kung ano-ano ang lumabas. O kaya, kuha ng calls. Ang problema, mas nako-convert pa natin yung ibang calls kesa nakakapanira sila. So, you will know it by their reaction. Kapag ganyan, dahil nga nakikita natin, pahigpit sila ng pahigpit sa tinatawag nating democratic space, you know you're doing something right. Kasi, kung may sagot sila sa ating hinanaing, sa mga katanungan, katulad nitong, bakit di nyo inaasikaso yung supply and logistics system? Kung may sagot sila, simple lang, sasagutin nila yan. Pero imbis na sagutin nila, or magsabi sila ng totoo, ginuguro-guro yung rallies, na kung ano-anong dirty tricks ang ginagamit. Kung mayroon nagpaliwanag, ay ma'am, hindi pa po natin pwedeng asikasuhin yan kasi sobra pang mahal or something. I don't know what they're going to say. Yeah. O sabihin nila, ma'am, kasi priority po yung ganito. Huwag kayong mag-alala, ang projects namin ngayon ay para magpababa ng presyo at susutso, ganyan. Kaso wala, nada, zero. Kahit sila alam nila mali yung kanilang priorities. That's why the only strategy, the only tactic they have left is to try to prevent the speech or prevent people from hearing it. Okay. Bukod pa dyan, lumalaganap ang misinformation tungkol sa pagtataas ng presyo. User 9596 says, kahit daw sa ibang bansa mataas din ang presyo. Natural, gawa nga ng giyera sa Ukraine, nagmamahal din po ang presyo ng krudo. Ang problema dito sa Pilipinas, unlike dyan sa bansa kung saan kayo, tumataas dyan ang value ng mga sweldo, salaries and wages. Ang real value niyan ay tumataas. Dito sa Pilipinas, hindi nakakahabol. Bukod dyan, unnecessarily expensive po ang mga bilihin. So tunay yan, mataas nga sa ibang bansa. Pero dito, mataas na nga, gawa ng presyo ng krudo, lalo pang mataas dahil hindi inaasikaso ang supply and logistics system na pinangako ng ating Pangulo doon pa lang sa kanyang SONA at sa kanyang inaugural address at sa kanyang kampanya. Napaka-selective nyo naman kasi. Titignan ninyo, ay mahal naman ang presyo ng bilihin sa iba. Pero hindi nyo ini-examine na dito sa Pilipinas, bukod sa mataas ang presyo, gawa ng taas ng giyera dyan sa Ukraine at sa posibleng maging giyera pa, even threats of war cause price fluctuations. Pero mataas din, gawa ng pagpapabaya ng ating gobyerno. Nasa na po yung pangako tungkol sa pagpapaayos ng mining industry nang sa gayon, dumami ang trabaho dito sa Pilipinas. Ha? Wala ba? Parang what? Wait, what? Ano? Yun na po ba ang inyong obserbasyon? Mataas sa iba and therefore, the same reason, mataas din dito. Kulang po yata kayo sa analysis. Kailangan tignan ninyo. Yung merong inflation na driven dun sa presyo ng krudo, meron pa tayong inflation na driven by the prices of food. At yung mga solusyon na ginagawa ng ating gobyerno, halimbawa importation, ay hindi nagre-resulta ng pagbababa ng presyo. Instead, yung mayaman lang po yung mga importers. Sabi ni Ma'am Deli, panahon ni Digong mahal din ang bilihin. Ma'am, hindi po suportado yan. Halimbawa, very active pa po nung umpisa ang ating NFA. At kahit nung lumabas na po ang Rice Tarification Act, nakikita pa rin natin na binabalik sa mga farmers yung maliit na kita, parang 10 billion yata yung umpisa ng taripa sa mga pagbili ng farm equipment para sa mga magsasaka. At bumaba pa ang presyo ng bigas doon sa kaakibat sa pinangako ng ating Pangulo na pagbababa ng presyo ng bigas by at least 7 pesos. By 7 pesos. Ha? Naalala nyo? Ewan ko kung ayaw mo palang alalahanin. Huwag po ganun, ma'am. Kasi
nasa ano ko nasa NFA po ako noon. Kaya kabisado ko, pagtataas ng presyo, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. Oo, mataas din. Gawa nga ng mga importers at kakulangan dun sa logistics and supply system. Pero, hindi naman balahura yung pag-i-import at saka yung pag-wave ng mga taripa o dun sa tindi ng korupsyon kung sa naliligaw ang mga taripang kinokolekta. Hindi perfect, di natin sasabihin na ganon sa dating administrasyon. Gayunpaman, ikumpara ninyo ang presyo ng pagkain ngayon at noon, ma'am, malayo. Sabi ni RG, kung malaking kitaan, nasa mga biyahero talaga mula farm to retailer, kaya mahal mga bilihin. Opo, pero bakit yung mga biyahero ang nakakapagdikta ng presyo? Dahil wala pong mga grain silos, walang dryers, yung mga magsasaka ng bigas. Yung mga magsasaka na nagpo-produce ng mga gulay at prutas, wala po silang cold storage. Kung kaya't kung sino na lang ang mag-offer sa kanila, hindi sila makahagal, wala silang lakas na tapatan o deadmahin yung mga paluging offer ng mga traders. Bakit? Mabubulukan po sila ng kanilang ani. Sabi ni Commander Aguila, mag-abroad na lang kung kaya naman, hirap na talagang buhay sa Pilipinas. Ako hindi ko talaga mapagbibintangan kung kailangan mo mag-OFW para kumain yung pamilya. Lalong-lalong na sa panahon ngayon. At ito yung masama pa niyan. Yung remittances ng mga OFW, yan ang bukod tanging dahilan kung bakit hindi bumabagsak ng tuluyan ng ekonomiya natin. Ngunit sa pag hindi pa kami pinapansin o hindi naaasikaso ang inyong mga pamilya o ang bayan, parang grabe na nalulugi kayo sa sakripisyo ninyo. Sabi ni Hershey, dating budget namin sa pagkain ngayon napupunta pa sa bayad ng kuryente at tubig na sobrang taas ang singil. Uy, grabe yung tubig ngayon. Sabi ni Alisa, kung salita lang po sa social media, kulang yan. Dapat yung action tulad ng 1986. Sige ma'am, umpisahan nyo. Ang problema, naghihikayat kayo ng lakad. Pero kayo ba, kaya ninyo na kayo yung mag-lead? Para sa akin, simple lang. Kailangan ng critical mass kung gusto niyo ng ganyang klaseng lakad. Hindi ko pa hihikayatin yan. Unless marami na po ang nakakaintindi ng mga issue. Yung iba dito, natatalo kayo sa mga tools Ay hindi po. Sabi ni Acrivis, ano po ba meron sa June 30? Bakit sinasabi na konting tiis na lang daw at hanggang June 30 na lang si Puting? Assuming na meron ganun, merong mga parts ng explanation na ganun na medyo delikado sa ating batas. Bigyan na lang natin ng panahon yan sa ibang live. Meron pong dahilan yan. Sabi ni Expat Pinoy, dito sa ibang bansa mahal din, pero ang mga produkto na pinaka-importante sa tao ay manageable, katulad ng pagkain at ng mga basic na pangangailangan at ang sahod ay tumataas din. Sabi ni Serious Amateur, may subsidy rin ng gobyerno dito sa Europe to help bring down the prices of basic commodities like food and transportation. O sa US hanggang ngayon, heavily subsidized ang agrikultura. Sabi ni Raymond, ang layo naman ng diferensya sa sahod ng abroad kesa sa Pinas. Bakit kino-compare? Kasi inumpisahan by comparing prices. True. Kasi masasabi mo kung mahal o mura ang cost of living base dun sa wage. So kung malakas ang buying power ng currency dyan at mataas ang sahod, hindi mo masasabing mahal ang mga bilihin. Kasi kaya mong i-afford vis-a-vis your salary or wage. Dito sa Pilipinas, kaya nasasabi na mahal dahil nga i-compare mo sa capability mo to buy those commodities. Yung isa nga dito, akala niyang talino niya, sinasabi niya, mataas din naman daw ang bilihin abroad. Pero kung wala yung konteksto ng wages and salaries, hindi ka makakapagsabi kung mahal o mura. Sabi ni Raul, sa Saudi, the problem is drought, kaya nagtanim sila mga puno para mabago ang panahon. Grabe, no? Ang tindi. Sabi ni Ma'am Mirna, panlaban sa kahirapan ng BBM ay ayuda pa more. Wala naman trabaho at investors na pumapasok. Bumagsak pa ang pledges. Pledges na nga lang, bagsak pa. Sabi ni Rebecca, ang mga nagsasabi na manageable dito sa abroad, wake up, people are working free jobs. Ay naku ma'am, konteksto ang lahat. Sabi ni Lita, sa atin sa Pinas, may pera na ang nakakakain ng masasarap sa hirap ng buhay. Sabi ni Binibini, hindi ba ganito din ang ginawa sa inyo even when you book private property somewhere in Bulacan? So even in public spaces, nirestrict din kayo. Can you not escalate it to a high court? Actually, we can. We can.
So, the lawyers are looking into it already. Meron po. Sabi ni Ma'am Alisa, hindi ako sang-ayon sa boses lang kung walang aaksyon. Wala ring mangyayari. Look what happened in 86. Akala nyo kasi yung 86 ay nag-umpisa nung 86. Yung 86, kung papakinggan ninyo, yung tunay na mga war horses na lumaban dyan, nag-umpisa yan 1968 po, bago nagkaroon ng 1986. At ginawa yan muna by pouring out information. O, wag po ganyan. Kasi akala ninyo simple lang gumawa ng lakad. Unang-una, sige, ang lalakas ng loob magsabi ng mga tao, dapat lumakad na tayo. Sige, sinong kasama nyo? Naiintindihan ba ng mga madla na inaasahan yung sasama sa inyo yung mga issue natin? Ang problema is, masyado rin, kumbaga, minamadali ninyo. Hindi po lahat ng lahat ng putahe kayang pirito lang. Minsan, may katagalan din sa pagbibake. Sabi ni Ran TV, napakahirap mag-budget na, bigas pa lang laki nang nabawas sa sahod. Gayon pa man, para dun sa mga naghihikayat ng aksyon, wala naman po sa amin ang pumipigil sa inyong gumawa ng ganun. Wala po talaga. Kaya lang, ako aabisuhin ko, magparami muna. Kasi hindi ba yun nga ang abiso ng nating dating Pangulo sa bago pa nung, after the Davao Rally. Sabi ni Kisid, grabe nung panahon ni Duterte, ang binibili naming bigas, yung tag 40 pesos lang minsan, 42 at yung tag 25 pesos na NFA para sa mga aso namin. Ngayon kay Marcos, yung 42 pesos, 63 na, 50 na yung para sa aso. Uy, ganun ba? Sabi ni Ma'am Beata, minsan gusto ko na lang murahin ang namumuno sa gobyernong ito. Makaganti man lang ako sa pambabalahura sa atin. Sabi ni user 117746, I think may project si Senator Villar na magtanim ng kahoy yung mga graduating students. Alam nyo, meron naman po talagang ganun na. Kahit noon. Pero alam nyo kung ano yung problema? Kung ini-impose nyo yan dun sa mga gumagraduate dito sa sa syudad, saan sila magtatanim? So dapat may mga identifications ng mga lugar. Kaso, yung mga talagang mga nakalbo na areas na kailangan ng reforestation, medyo malayo-layo. Pero maganda po yan. Talagang dapat ginagawa yan. Sabi ni Noel, ang presyo ng gulay hindi na bumababa. Wala naman bagyo sa norte, parang hindi nakapanipaniwala. Well, hindi ka panipaniwala kung yun nga lang ang factors na iniisip ninyo. Tandaan ninyo yung traders po. Sabi ni pobreng vlogger, yung nagkukumpara ng price sa ibang bansa ay parang si Legarda lang na ikinukumpara yung younger days niya kay Mayor Gu. Kakaloka lang yung ganyang mga tao. Out of touch yata para rin lang si Gadon. Sabi ni Ma'am Mir, pataas dollar at pabagsak. At bagsak stocks now. Dumoble pa yata interest rates ng outstanding foreign debts natin. Tapos may problema na fisher folk sa Zambales. Bawal na mga isda dahil sa WPS issues ngayon. Ma'am, nag-i-import na nga po tayo ng isda. Sabi ni Peachness, dito kami sa Florida. Maganda ang kita ko at ang asawa ko. Pero umaaray din kami sa mga bilihin at mga bills dito. Tumataas din. Kahit pa tumataas konti ang sweldo, kahit mga local dito, umaaray din. Pero ma'am, yan po ba ang issue? Ang issue dito sa Pilipinas, mataas ang presyo. Kung yan ang nararamdaman nyo yan, imagine nyo, mas mataas ang presyo dito kumpara sa salaries and wages na kinikita dito. Bukod pa dyan, mas maayos ang supply and logistics system ng inyong agrikultura as compared to here. Ang sinasabi natin dito, mataas unnecessarily ang presyo ng pagkain dahil virtual cartel po ang mga traders, importers at smugglers. So, hindi po ang issue dito kung mas hirap kayo. Pero ang issue dito, unnecessary yung pagpapahirap sa taong bayan at pinapabayaan ng tuloy-tuloy ng administrasyon ang problema sa agrikultura. Taon-taon nababawasan tayo ng mga gustong magsaka. Taon-taon dumadami ang mga taong mahilig na lang mag-import. Pero kahit mag-import tayo ng lahat ng agricultural needs natin dito, hindi po bumababa ang presyo. Dapat yan, kung marami sanang pagkain, di ba? Bababa ang presyo, gawa ng kompetisyon. Pero hindi, dahil yung importers, sila din po ang traders. At hindi natin nilulutas ng sadya yung problema na yan. Hindi po ito pagkukumpara sa kinikita ninyo dyan. Pero how unnecessarily binaburden, pinahihirapan ang ordinaryong mamamayan sa bigat ng presyo ng pagkain dahil alam ng gobyerno yung problema pero hindi nila nilulutas. Gawa nga na yung mga middlemen at mga importers ang mga works nila.
Ang problema po talaga sa mga farmers attorney are the middlemen. Correct, traders. Kaya di talaga nakakabawi ang mga magsasaka. My families from the north, marami kaming vegetables and rice, pero lugi kami parate. Sabi ni Sweet Dreams, the underground economy is gone. It used to represent small enterprises. Government needs to fuel enterprises from the grassroots to empower them and not to depend on ayuda. As if we didn't know that. Correct. Sabi ni Kimberly, I'm a breadwinner. Dati budget ko sa bigas, 1,150. Ngayon, 1,650 na. Dati, di ko na problema ang tuition ng mga kapatid ko. Ngayon, nagkautang-utang pa ako. Bagong Pilipinas. Sabi ni Kisid, meron pa pong tag 45 pesos nakasulat pa na for dog. Kaya lang maaawa ka naman sa mga aso kung pakainin mo ng ganon kasi bukod sa durog na may kasama pang mga dumi at maraming buhangin. Ay! Sabi ni Matt, frankly, this administration is the most powerful in our country's history. Nabayaran na nila halos lahat. Kasi wala silang konsyensya na gamitin ang pera ng bayan. Imagine pati media, tikom ang bibig, ang military full support sa kanila. Most importantly, America is with them. Pero ito yung masasabi ko. Hindi po lingid sa kaalaman ng Amerika yung pabagsak na ratings ng ating Pangulo. Tandaan nyo, kakampi sila sa malakas. Sabi ni Infomaniac, may 10 hectares kami, ibebenta na namin. Kasi lugi na every year. Yung amilyar, ang laki, tapos ninanakaw ng NPA ng mga kurakot. Aray. Sabi ni Raul, tuwang-tuwa nga mga turista kasi taas ng value ng pera nila. Sir, compared dun sa mga presyo ng hotels abroad, mahal po ang hotels dito. At minsan, dahil sa pangangailangan na kumita, ang taas din ng mga pinipresyo natin sa pagbenta ng mga collaterals, food, lodging, minsan pati yung mga yung mga collaterals like taxi fare and so on pag nakikita na turista. Tignan nyo, saan kayo nakakita na yung airport taxi? Parang saan hinugot yung ganong kataas na presyo? Sabi ni Virgilio, Bongbong at Lisa, nakakahiya na kayong mag-asawa, napakahirap na ng buhay sa Pilipinas. Alam namin, di nyo ramdam, pero sana hintuan nyo na ang paglulustay ng pera sa walang katarungang trabaho po kailangan namin. Sabi ni BP, simple example, ang burger 100 pesos, samantalang ang sahod mo 150. Tapos nagmamahal pa to 130. So 20 na lang natira sa'yo. Pero para sa nasa ibang bansa, mura lang ang 130 na burger kahit maging 200 pa. Correct. Sabi ni Peachness, puro lang kasi band-aid solution ng admin na to. Puro ayuda, left and right, walang long-term solution. Maganda yung mga plano pero ibang ginagawa. Depende sa sa management, meron kang short-term, medium-term at long-term goals. Hindi mo ibubuhos lahat ng pondo, oras at lahat sa mga short-term solutions lang. Dito wala tayong nakikitang foresight Sabi ni Pebs, yung mga kapatid ko sa Pinas, 8,000 plus a month ang electric bill nila. $200 lang electric bill namin dito sa US, full blast pa ang AC, nakakatakot umuwi kasi lahat mahal. Totoo yan, lalo-lalo na. Ganun din sa sa mga kamag-anak ko na nasa Texas, subsidized pa yung kuryente nila. Parang kaloka. But gawa nga yun kasi na mayroon silang langis. So, mura talaga ang kuryente sa abroad. At mas mura po ang tubig ninyo. Minsan, except yata sa California. Kasi yun, natuto yata sila sa atin ginagawa na nila, parang pinaprivatize nila yung water distribution. Sabi ni Buboyski, pagkakaisa lang naman pinangako niya Ayan, nagkaisa nga tayo sa lahat, sa daing ng sama ng ekonomiya. Sabi ni Habibni, yes, true. Alam mo, yung may 3 kang anak, yung income 500, nag-aaral ang mga anak mo, high school allowance, pagkain sa bahay, hindi kasya. Correct. Kasi nga, ang prices tumataas, ang wages, umahabol pa lang, hindi ka agad tataas yun. Tapos yun nga, unnecessarily mataas ang presyo ng bilihin. Hindi inaasikaso. Sabi ni Ma'am Marilu, dito sa Kuwait, ang mga local may ayuda na galing sa gobyerno nila. Hindi pa kasali yung mga groceries na supplies galing din sa gobyerno, pero ang laki pa rin ng sahod nila. Iba talaga pag meron kasi silang may resources kasi sila. So yung mga nagsasabi din na nasa na ang military, kailangan i-move mo sila. Ano yun, nag-iintay kayo, nagmalaw ang military, wala kayong gagawin? Kaya nga hinihikayat na magsalita, magpahayag. Tindigan ninyo to. Andyan po yung laban. Kung sa tingin ninyo, kailangan ng military, kailangan natin magsalita. Paano nyo makukonvince yung mga yun? Tingin ninyo,
Basta one day, gigising na lang yung mga gusto ninyong sumali sa lakad ninyo, bigla na lang matatauhan na, ay, oo nga pala, bakit ang sama-sama ng palakad ngayon? Parang ganon. Sino magko-convince sa kanila? Sabi ni Gray, sinayang niya talaga ang pagkakataon na binigay ng mga Pilipino sa kanya para ituwid ang nagawang pagkakamali ng tatay niya. Ngayon, hashtag, no more Marcos na talaga sa pinakamataas na posisyon. Like ever. Sabi ni Rise and Shine, Maharlika, people power na maraming nabudol, last na talaga nila yan. Never again talaga sa mga Marcoses. Sabi ni user 117746, ang tagal pa ng 4 years, ayaw na namin ng ganitong pamumuno. Clearly, he can't do the job. O, totoo. Kulang talaga. Hindi niya kaya. Anong sabi, di ba? Umakyat kayo dyan, wala pala kayong alam. Sabi ni Del, pera ng bayan binibigay na ayuda. So, but, ang nangyayari kasi, kaya nag-worry ako dun sa ibang nagsasalita na, lakad na, ganyan. So, unang-una, baka hinay-hinay. Tama naman ang ginagamit ninyong term. Basta people power yung term. Okay lang yan. Pero, ang ano dito, Rome wasn't built in a day. Kaya nga po, at the same time na nagsasabi kayong lakad na, naghahanap kayo ng military. Kung hindi ninyo makonvince ang military, kumpleto ba yung mga elemento na kailangan? Sabi ni Infomaniac, sabi nung rep at resource person sa Senate from the Navy, it can divide the nation and stir the nation daw. Kaya nag-recess. Ano yung konteksto nun? Sabi ni Joe, we have the power of social media. We need to educate the public and majority of us need to have class. Ang class ay click, like, share, subscribe. Galing! Sabi ni Lita, mukhang malala pa nga sa, ano yung SMA? Ang anak, grabe talaga. Hindi lang weak, sinungaling pa. Sabi ni Brother Jules, Ilocano ako pero ayaw ko na ng Marcos admin. Masyado na sila. Annalina says, masyadong malayo ang performance kumpara kay Tatay Digong noon. Makita mo na agad pagbabago. Ngayon, pulos opresyon ang ginagawa ng mga revolusyon din. Mag-revolusyon din tayo dito sa SOCMED. Huwag niyo pong gamitin yung term na revolusyon. Sabi ni Marian, dito sa California, USA, kahit mahal lahat, libre naman ang food ng estudyante, LM and high school. Pati school bus libre, dun palang magaan na gastusin. Sabi ni Chum Chum, ito yung problema ko sa mga ganitong klaseng statement parang for every solution, you have a problem. So sabi ni Chum Chum, paano po makukonvince military kung lahat tinatapalan nila ng pera kaya laging may nananalo sa loto? Tingin nyo hanggang sa level ng kapitan nagagawa nila yan? Tandaan ninyo, hindi lang para sa pangtapal yung pera na ninanakaw. Kung susundan nila yung template, yung nakaw na pera may pangtapal. Pero hindi mo kayang tapalan lahat. Dahil kung tatapalan mo ang lahat, wala kang para sa'yo. And that's part of the reason na nagnanakaw sila. Para sa kanila din. I saw a video para, sabi ni user. User 11746. Kinukuha ng admin ang mga lupang binigay ni FPRD sa mga Ilocano farmers. Opo. Binawi din nila yung binigay sa mga agtad, sa AITA, di ba? Sa ati. Sabi ni Ma'am Cirilita, wala namang alam si JR sa hirap ng buhay. Noon merong balita, anak ng presidente ng field supplier sa iba't ibang bansa at gumagamit pa, aray. Sabi ni Israel, when can we say we already have critical mass as stated by a beloved PRD? Parang I can't contain na po yung galit ko sa administrasyon. Nakakapitan nyo talaga yung galit. Kasi yan po ang there's such a thing kasi as righteous anger. At ang nakikita ko sa inyo, yan po. Hindi ko masabi kasi babantayan Di ba? Pero ganito ang nakikita ko. Alam natin na palapit sa ganon. Kasi umaandar ang gobyerno, piniprevent nila itong mga ginagawa natin. Maisog, halimbawa. Ganito babalikan ko yung sinabi ko earlier sa live natin. The reason nagre-react ang gobyerno is because we are succeeding. Nag-work yung ganitong paglalabas ng impormasyon. Kaya bumabagsak yung ratings niya. Pag bumabagsak yun, napapraning sila. So ano yung mga ginagawa nila? Mga hindi naiisip na solusyon. Halimbawa, pa-interview. Palpak naman ang interview kung ano-ano ang lumabas. O kaya, kuha ng tolls. Ang problema, mas nako-convert pa natin yung ibang tolls kesa nakakapanira sila. So, you will know it by their reaction. Kapag ganyan, dahil nga nakikita natin, pahigpit sila ng pahigpit sa tinatawag nating democratic space. You know you're doing something right. Kasi, kung may sagot sila,
sa ating hinanaing, sa mga katanungan, katulad nitong, bakit di nyo inaasikaso yung supply and logistics system? Kung may sagot sila, simple lang, sasagutin nila yan. Pero imbis na sagutin nila, or magsabi sila ng totoo, ginuguro-guro yung rallies, na kung ano-anong dirty tricks ang ginagamit. Kung mayroon nagpaliwanag, ay ma'am, hindi pa po natin pwedeng asikasuhin yan kasi sobra pang mahal or something. I don't know what they're going to say. Yeah. O sabihin nila, ma'am, kasi priority po yung ganito. Huwag kayong mag-alala, ang projects namin ngayon ay para magpapaba ng presyo at susutso, ganyan. Kaso wala, nada, zero. Kahit sila alam nila mali yung kanilang priorities. That's why the only strategy, the only tactic they have left is to try to prevent the speech or prevent people from hearing it.